Kung tayo po'y handa na, tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. Bibles out! Handa bang ating mga Biblia, mga kapatid? Amen. Amen. This is my Bible. This is my Bible. I am what it says I am. I am what it says I am. I have what it says I have. I have what it says I am. I can do what it says I can do. I can do what it says I can. Today, Today, I will be taught by the Word of God. I will be taught by the word. I boldly confess. I boldly confess. My mind is alert. My mind is alert. My heart is receptive. My heart is receptive. I'm about to receive I'm about to the receive incorruptible, the incorruptible, indestructible, Instructive. ever-living ever-living seed of the Word of God. I will never be the same again. I'll never be the same again. Never, never, never. Never, never, never. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kamayan mo ang iyong katabi, sabihin mo, God is greater than your conscience. God is greater than your conscience. Hallelujah. Praise the Lord. Makakaupo na tayo, mga kapatid. God is greater than our conscience. Amen. Ito po ang nagbibigay ng kaibahan natin sa lahat ng nilalang. Praise God. Kung ang kahoy ay natumba, tinamaan ang ibang kahoy, hindi siya pwede magsabing, sorry, natamaan kita. Ang aso kung iihi, o tatay, o susuka, doon sa sofa mo, hindi yan magsasabi sa iyo ng, sorry amo, nasukahan ko yung sofa mo. Walang konsensya. Kung ang pusa nakagat ka, hindi yan lalapit sa iyo at bibigyan ng bitagay yung sugat mo. Pero ang tao, mga kapatid, pag nakaramdam ka na nasaktan mo ang isa, iba ang mararamdaman mo. Nagkakaroon ka ng, ako ang iyong konsensya. Safeguard. Safeguard na ngayon. Yun ang nagbibigay sa atin ng kaibahan. But the question is our conscience reliable? That's the question. God is greater than our conscience. Is our conscience reliable? That's a question. But before that, let's go back to the key text na binasa po natin sa ating pag-aaral kanina pa sa ating small group. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and truth. Sinabi ng Biblia, hindi lang hanggang salita, kundi pati sa gawa. And hereby we know that we are of the truth. How? And shall assure our hearts before Him. Now, the truth of God will assure our hearts because our hearts are not reliable. Later on, you will understand why I say that our hearts are not reliable. The truth will assure, it will confirm whether our heart's conscience is, is right or not. No? Tuloy tayo. For if our heart condemns us, look at this. Pwede ba lang mag-condemn ang puso ng tao? God is greater than our heart and knoweth all things. Because our heart either convicts us or condemns us. If it will convince us, it will lead us to repentance. But if it will condemn us, it will set us away apart from God. Hihiwalay tayo sa Diyos niyan, mapapalayo tayo sa Diyos. Bakit? Mas mabigat na yung nararamdaman eh. But, beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. Now, sabi pa sa verse 22, and whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments, and do those things that are pleasing in His sight. Now, number one point po na gusto kong ibahagi, conscience can be trusted. Sigurado ka dyan, Pastor? Conscience can be trusted. Ibig ba sabihin ng mga Nazis, wala na silang konsyensya? Dahil kaya nilang pumatay ng ilang milyong Hudyo? Naisip niyo ba minsan yun? Wala na silang konsyensya, Pastor, mga asal hayop. No! Paano ba natin twist? Because of their own tradition and corrupted philosophies. Iba ang tinuro sa kanila. When you look at Paul, or Saul, before he was called Paul, pinatay ang mga Kristiyano. He has this authority to persecute the Christians.
Ibig bang sabihin si Paul walang konsensya? He has a conscience, but it was a twisted conscience. What do you mean, Pastor? Simple lang. Akala ni Paul, or ni Paul na lang para mas madali, no? Saul kasi medyo. Akala ni Paul, tama yung ginagawa niya. He's defending religion. He's defending his old tradition. His philosophy is that is corrupted. Akala niya tama na. But actually, twisted pala. Bakit ganun, Pastor? Tingnan niyo ito. During the time that Stephen was stoned to death, Paul was there. They laid their coats on Paul's feet. At of course, masasabi natin, nandun siya eh. Kinukonsinti niya ang paggawa. Ibig bang sabihin, wala siyang konsensya? But his conscience is twisted. Most of the time, mga kapatid, nangyayari ito sa Kristiyano eh. Most of the time, hindi ba siguro bihira, pero most of the time, it is twisted. How? By our old philosophies and our traditions. Ay, lahat naman sila, gumagawa na ganito, okay lang ito. Minsan, hindi na kuwan yung conscience eh. Minsan, hindi na nakakaramdam ng tama eh. Di ba? Sila nga eh. Kung sila, ginawa nila, ako din. We are comparing ourselves with other people. Why not compare ourselves with ourselves? Ikumpara natin sa ating mga sarili. Bakit di ko sinulat dyan? Yung Jeremiah, nandiyan ba yung book of Jeremiah? Wala na talaga, hindi ko sinulat. The Bible tells us, in the book of Jeremiah, that heart is deceitful above all things. Amen. Who can know it? Ibig sabihin, hindi reliable itong pusong ito. Minsan nakala natin yung konsyensya natin, tama. Pero hindi yan reliable. Bakit? Kailangan pa rin suriin sa salita ng Panginoon kung ito'y naaayon pa ba. Amen. Di ba? Before, hindi katanggap-tanggap sa babaeng maninigarilyo. Hindi kaya ng konsyensya mong harapin yan. Pero ngayon, pag nakaharap ka, okay na lang, di ba? Tumatawa pa. Oo, di ba? Oo, okay na lang, tanggap na. Dati-rati, this is to be honest with you, no? Yung papa ko, yung kapatid niya kasi babae naninigarilyo, sabi niya, alam mo, manang ang tawag niya. Pag nakita ko ng babae naninigarilyo, nag-isip ko pukpuk. Galit na galit yung kapatid niya kasi naninigarilyo yung kapatid. Ano yung alam mo sa akin, pukpuk? Kasi that's the trend before. Nakuha niyo? Ang people, pag ang tao makakita sa ganon, anong iniisip nila? Iba yun. Pero ngayon, it becomes norm. Social. Diba? Pag may sigarilyo ka, social. Heart is deceitful above all things. So, heart is not reliable. What is reliable? The Word of God. Amen. The Word of God. Let the Spirit of God convict us. Let the Spirit of God teach us. Church, dapat patandaan, maisip na isang Kristiyano na hindi sa lahat ng panahon tama ang ating iniisip na tama. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Hindi dahil ito ang mainstream, ito na ang tama. Sabay sa Agos, ito ang trending, okay na. It's still go back to the Word of God. Dahil trending ba sa lalaki, okay na mag-asawa, makikitrend ka na rin, makikilike ka na rin, at maglalagay ka na rin ng rainbow No. doon sa timeline mo. No ways. Did you get my point? Second point, mga kapatid, di tayo magtataka. Conscience can be in tune. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Conscience can be in tune. In tune to the Word of God. Pag ang radyo hindi naka-in tune, kahit isa lang, no? Halimbawa, 90.7,
inilagay mo sa 90.6, makakarinig ka ng stutter. Interference from other networks. Bakit ganon? You are not in tune. Fine-tuning. Tune ka talaga sa 90.7. WLS. But my question is, how can we in-tune ourselves? Through the Word of God. Let's in-tune ourselves to God. Bakit, Pastor? Kailangan kong i-in-tune ang buhay ko. Ang buhay na hindi naka-in-tune sa Panginoon, magulo, maingay mga kapatid, may interference mula sa labas. Amen. Amen. But if our life is in tune before God, anong interference maririnig mo? Wala. Wala. Clear. Clear. Crystal clear ang iyong maririnig. Kaya minsan hindi tayo nakakarinig sa Diyos eh. Bakit? Hindi tayo naka-in-tune. Amen. Prayer tayo ng prayer! Hindi tayo nakakarinig. Bakit? Hindi tayo in-tune. Ang konsyensya natin hindi naka-in-tune sa Panginoon. Inaakala natin na faithful naman ako, Pastor. Bakit? Nagsisimba ako. Nagbibigay ako ng ikapo. Nag-a-attend ako sa mga gawain. In-tune ako. Sigurado ka doon. Is your life in tune to the Word of God? Ang tanong, nakakarinig ka pa ba sa Kanya? The moment that you cannot hear from Him, baka imbis na 100, ang frequency ng Lord, ang frequency is 99.9. Kulang ng 1%. WRT. God says, love the Lord with all your heart, Amen. with all your mind, with all your strength, with all your soul. Love God 100%. Kung 99% lang ang ating pagmamahal sa Diyos, hindi ka naka-in-tune, kapatid. At anong mangyayari? Hindi tayo makakarinig sa Diyos. Amen. And this is true. This is true. Makikita niyo yan sa buhay, mga kapatid, ng mga Kristiyano na hindi na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Ang salita po ng Panginoon ay binigay sa atin by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. If we have the Word of God, we can live the righteous lifestyle. Amen. And if we are living in righteousness, what will happen? Sinabi ng Biblia sa ating mga kapatid, the righteous may fall 7 times, but he will rise again. It doesn't mean that if you are righteous, yun walang mangyayari sa atin. Meron pa rin. Meron pa rin mga problemang darating. But we will rise again. But the wicked, isang bagsak lang yan, huwag ka nang umasa. TKO na. Ang salita ng Panginoon hindi pa rin nagbabago. Amen. Stay in tune to the Word of God. Nandyan pa rin yung 10 commandments na yan, mga kapatid. Thou shalt have no other gods before me. Kung meron kang Diyos na sinasamba, maliban sa Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, you are not in tune to the Word of God. The 10 commandments is given to us by God and it never changed. Bakit masasabi, Pastor? Jesus Christ mismo nagsabi. Pagdating sa New Testament na, He still mentioned, honor thy father and thy mother. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Ganun pa rin, hindi nagbabago, hindi binawasan ng Diyos ang batas o ang salita niya mula sa umpisa hanggang ngayon. Amen. And if people is trying to twist the Word of God to fit into their liking, isa na problema yan. Naghahanap na tayo ng verse na mag-fit in doon sa gusto natin mangyari sa buhay natin. Nag-umpisa na tayo sa maling direksyon. Seryoso ba? Amen. Sobrang seryoso. Amen. Kasi mga kapatid, ito ang totoo eh. Sometimes nagre-rely tayo sa konsyensya natin. Pero sometimes, yung konsyensya natin nakakalos na. Sometimes, yung konsyensya natin hindi na sensitibo. Later on, I have a verse for that. Hindi na sensitibo sa pagkilos ng Panginoon.
Minsan, ang puso natin hindi na sensitibo sa presensya ng Panginoon. Minsan, ang puso natin hindi na sensitibo sa pangangailangan maging ng ating kapatiran. Hindi naging sensitibo maging sa pangangailangan na nakapalipod sa atin. Nasaan na ba ang sinasabi natin tayo'y mga Kristiyano? Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago mula sa umpisa. Amen. Hanggang ngayon, nananatili itong word. Ang standard ng Lord, nananatili na ganon. Kung ang standard ng sanlibutan ito ay umiiksi na, ang standard ng Diyos ay nanatili ganito pa rin mga kapatid. At hindi yan magbabago hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Kaya huwag nating ipilit na isa, mga kapatid, na i-fit in ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Bagkus ang buhay natin ang i-fit in natin sa kanyang mga salita. Hallelujah. May mga panahon na pilit tayo kumukuha ng verse para mag-fit in doon. Tatamaan ko to siya, tatamaan ko. Ito, tatamaan siya ito. Naghahanap tayo ng verse na matatamaan siya para mag-fit in at mag-susupport sa atin. Oh, come. It's not. It's not the intention of the Word of God. The intention of the Word of God is not a window to look your neighbor kung anong ginagawa niya. It is a mirror to look on ourselves at titingnan kung saan pa ang mali sa mukha natin. Amen. Be ye therefore perfect, even as your Father, which is in heaven, is perfect. Amen. Basta napakahirap naman yung perfection niya. Perfection starts with a pure heart. Perfection starts with honesty before the Lord. Amen. Hindi naman perfection na dapat yung tikas na yung bawat step mo talagang naka-dinumero. Hindi naman gano'n. Perfection starts with honesty before the Lord. Lord, alam mo, kilala mo ako. Walang nakatago sa iyo. I want to have a perfect heart. And let this heart be in tune to you. So let our hearts, mga kapatid, our conscience, be in tune to God. At hayaan natin maging katulad tayo kay David. Ano ba si David? He's a man after God's own heart. And let our life be in tune to the Word of God. Bakit? Ano pala ang Word ng Panginoon? Si David mismo nagsabi, Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Kung madilim ang daan, wala kang ibang hahanapin, ilawan. Pero kung ang iyong ilawan ay patay, anong makikita mo? Dilim. The Word of God is a lamp. It is our guiding post, mga kapatid. Maaring maliit man ito, but it will lead us towards the right direction. Did you know that the beam light Lighthouse. sa lighthouse ay ganun lang yan? Napakaliit. It doesn't really give, hindi ito nag-illuminate na para magbigay sa iyo ng daan, para makikita mo ang daan. No, it's not. Ganun lang siya. Landmark. Ang liit lang niya. But for the pilots, for the seafarers, sa mga captain sa dagat, ito ay napakahalaga sa kanila. Sa signals. It is a guiding post for them. Amen. Kung para sa kanila, ganun siya kahalaga. Gaano pa kaya ang salita ng Panginoon kahalaga sa isang Kristyano? Amen. Because if they don't know what it says in the lighthouse, madidisgrasya sila. It's a matter of life and death. Sabi ng isang captain, sabi niya, tumabi ka! This is captain speaking. Sabi naman ng isa, Sir, ikaw ang tumabi. This is just a private. An ordinary crew. Sabi niya, ikaw ang tumabi. I have a big ship. Sabi niya, sama naman ng isa, Sir, ikaw talagang tumabi, sir. Kasi lighthouse ako. Nakuha yun. Hindi porke malakas o mataas ang nagbitbit ng signal na ito. Hindi porke ito ang mainstream, it's always the right thing. This ordinary man, he knows he's standing on the light. Amen. Maaaring hindi man lahat ng tao nakakita sa liwanag na bitbit mo. Pero kung alam mo na ikaw ang tama, it doesn't matter kahit wala kang grade, mga kapatid.
Kahit grade 1, section 11 lang natapos mo, doesn't matter mga kapatid, if you have the light of the world. Praise God. Ito pa maganda. There is a great revelation of this light. Ano nangyari sa light? In Him was life, and the life was the light of men. And the light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. That was the true light. Look at this. Capital L na siya. Speaking of the Lord Jesus Christ, which lighted every man that cometh into the world. Every man, no exception. If you will ask for this light, it will be given to you. Amen. Praise God. The true light, Jesus Christ, is available for us. Pero si Paul, ibang hinahanap na light eh. He has a twisted mind. Paul thought that he's doing right. He was not in tune. At nung hinabo niya ang mga Kristiyano, after mamatay si Stephen, anong nangyari? Nahulog siya sa kabayo. At nakakita siya ng liwanag. The light. The light doesn't direct him to the right path. It blinded him. Ulitin ko, the light doesn't give him the direction. It blinded him. Overexposure. At anong nangyari? Sinabi niya, who art thou, Lord? Who art thou, Jehovah? Who art thou, God? What is your name? He said, I am Jesus, whom thou persecutest. What? The truth is this. Jesus is no longer in the physical form. Why he said, you are persecuting me? Because we are part of the body of Christ. And we are one with our Lord Jesus Christ. It is hard for thee to kick against the pricks. Para ka sumisipa ng tuyong, alam niyo yung tuyong? Yung si Orshin. Umalis ka! Sino ang nasaktan? Yung si Orshin o ikaw? Ikaw. Ganun ang ginawa ni Paul. He was not in tune before the Lord. Now, if you want to be in tune, simple lang naman. I am calling the people of God to repentance. Amen. It's always repentance. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. If we are not in tune, then let's in tune to God. Let's repent. Ask the Lord, Lord, forgive me. I know my conscience sometimes it's not right, it's callous. Lord, please forgive me. Tanggalin mo yung kalyo, Panginoon. Para maging sensitibo naman ako. Amen. Kasi pag nandiyan yung kalyo, Sister Jen, alam mo kung anong problema niyan. It's hard. Mahirap yan. Pukpukin mo man ang martilyo yan, hindi makakaramdam yan. Numb. Sunugin mo man yan, hindi makakaramdam yan. Kaya kailangan talagang tanggalin ng kalyo. Now, let's look at the life of David. Dito kasi ang pinaka-focus ko mga kapatid. As I look in the life of David, nakikita ko mga kapatid, this gives me, ano ba sabihin? Ito ang nagbigay sa akin ng pagkakataon para mag-isip. Bakit pa siya tinawag na a man after God's own heart? Ngayong natapos na siyang gumawa ng kasalanan? Nagtatanong ako sa Lord, Lord, unfair naman yata. Sana bago siya gumawa ng kasalanan, a man after God's own heart na siya, tapos natangkad. But after pa siya nakagawa ng kasalanan, tinawag pa siyang a man after God's own heart? Sure na. Parang unfair yata naman, Lord. But God said in His word, 1 John, Brother Nelson, naging mo na kanina. 1 John 1:9. 1 John 1:9. Confess. He's faithful. For He is faithful and just to forgive us. Amen. Thank you, Lord. He will justify us as if we've never sinned. Look at that kind of justification. Praise Na para magwala kang ginawang kasalanan. Sabi mo, Lord, patawad yung ginawa mo. Meron ka bang ginawa? Di ba ang ganda kong gano'n? But look at the life of David. Nag-umpisa dito. David never put his life
being in tune to God, being in tune to the work of God. Nagigera sila dyan sa citadel, samantalang siya doon nanatili sa palasyo. Walang ginagawa. He is not in tune. We are at war. Yung pita ng laman mo pa yung inaaruga mo dyan. We are at war. Enjoying. Nakuha niyo ang point. Amen. Hindi naka-in-tune si David. Gera ito. So nung nakagawa siya ng kasalanan niya, pinauwi niya ang asawa ni Bathsheba, si Uriah. Nung sinabi niya, Uriah, pumunta ka sa asawa mo para pagtakpan lang yung kasalanan niya. Matulog ka sa bahay niyo, pero ang si Uriah, he is always in tune. Sabi niya, we are at war. How come I can lay with my wife when we are at war? Church, the church is at war. If you are not in tune, then probably you will lose sight. At ano mangyayari? Mawawala tayo doon sa tuning in na dapat sana nandoon tayo. Amen. Si David, hindi niya inisip that we are at war. But his general Uriah said, we are at war. Pag hindi ka na maka-in-tune, anong mangyari? Mawawala ka. Nagkasala na si David, pinapatay si Uriah. Hindi naman pinapatay talaga. Binigay sa frontline para mamatay. O di, quits. Intentional. Hindi pa halata. Oh, siyempre may rason na siya para kunin si Bathsheba kasi buntis na. Naging asawa niya na. Nagkaanak sila. But there's no secret before God. Amen. Maaaring nakatago man yan sa iilan, pero sa Diyos walang secret. Amen. Alam ng Diyos kung anong nangyari. And God made David be in tune again. Hallelujah. I-in-tune ka talaga ng Panginoon. Amen. Maaaring may mga panahon man na fail tayo mga kapatid, but I want to tell you, kung anak ka ng Diyos, i-in-tune ka ng Panginoon na nasa tulo yung buhay natin mga kapatid, naka-align pa rin sa ating Panginoon. And David was rebuked by Nathan, the prophet. Sabi niya, mahal na hari, may isang tao, may alagang tupa. Mahal na mahal niya. Tinuri niyang parang anak niya na. It lies a daughter to him. Kumakain kasama nila. Natutulog kasama nila. Pero may isang taong napakayaman. Nung dumating ang kanyang kaibigan, pumunta doon dito sa isang tao na may isang tupa lang. Kinuha ito. At siyang hinanda. Sabi, walang modo. Sabi ni David, hindi ko alam kung paano niya sinabi. Pero sinabi niya, ang taong ito'y magbabayad ng 4 na bisis. Galit na galit si David. At sinabi ni Nathan, ang nasabing tao, mahal na hari, ay ikaw, sabi ng Diyos. Alam ng Diyos, walang sikreto. And started, sinabi niya, pinagpala ka ng Diyos, pero hindi ka naka-in-tune. Binigyan ka niya ng kaharian, pero anong ginagawa mo? Dito ka lang, nakaupo ka lang. Binigyan ka ng mga anak, binigyan ka ng asawa. Pinagpala kang lubos, pero anong ginawa? And David was, there's something in his heart when he was in tune. Let our conscience be in tune to the Word of God. Let our hearts be in tune to the Word of God. When David was rebuked, pero siya, pwede niya sabihin, kunin niyo ito si Nathan. Patayin niyo. But no. Hari siya. But he has this repentant heart. Sinabi niya, nagkasala ako. Nagkasala ako. I hope that when we read our Bible, ang ating makikita ay ang ating mga pagkakasasabi. Lord, ako ito, Lord. Ako ito. Tinatamahan ako dito, Lord. Patawarin mo ako. Ako ito, Lord. Hindi na panahon ngayon para ipunas natin sa iba.
ang ating mga kasalanan nagawa. This is the moment to come to His altar and say, Lord, forgive me! It's me! I have sinned against you! Help me to intune myself to you! Sa masamang palad lang, may mga tao na the time that they hear the Word of God, they are not convicted. Instead, they were condemned in their hearts. Imbis na maglingkod sa Diyos, umalis na sinabi, Pastor, hindi naman ako nararapat magsimba dyan sa church. Bakit? Makasalanan ako eh. Bakit? Sino ba matuwid dito? Kapatid. Tayong lahat ay lilinis lamang ng ating Panginoon sa kanyang dugo. Kaya huwag mong sabihin, Pastor, hindi na ako magsimba, Pastor. Bakit? Kasi may kasalanan akong nagawa. Kung may kasalanan ka bang nagawa, hindi panahon ngayon para umatras sa maglilingkod. Ngayon ang panahon na lalo tayong diligit sa pananalangin. Ngayon ang panahon na lalo tayong lalapit sa Diyos. Do not let our hearts condemn us. Instead, it leads us to repentance and conviction. And every time that we read the Word of God, I hope that we can have a new look at it. At tingnan natin mga kapatid kung ano mga pagkakamali at pagkakasala natin. And don't take it lightly. Kung pinasa natin ang bagay nito isang kasalanan, huwag natin gawing madali lang mga kapatid. Ganun pala yun? No! Take it seriously mga kapatid! Take it seriously as in, Lord, alam ko Panginoon, nagawa ko rin ito. Patawarin mo ako Panginoon. I know I failed you Panginoon sa bagay na ito. Ayaw ko Panginoon na malayo mula sa iyo. Sana pagpabasa natin ng Biblia ay hindi magpapalayo sa atin sa Diyos, pagkus magpapalapit sa atin sa Kanya. Dahil ang offer ng Diyos sa atin ay kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang offer sa atin ng Panginoon, mga kapatid, pasalulapit lang tayo sa Kanya, hihingi na kapatawaran at tumalikod sa mga bagay na ito, ay handa ang Diyos na patawarin niya tayo. David, you have sinned against God. And David started to write a song unto God. I just quoted this last phrase, mga kapatid. This is the Psalm of David. When Nathan the prophet came unto him after he had gone into Bathsheba, sinabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. God is looking for a renewed heart today. God is looking for a clean heart today, who are willing to repent, who are willing to come to the presence of God and say, Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Maaaring hindi ka na siguro naka-enjoy sa kaming ito, ngunit sa kaming ito, kapatid, sasabihin ko sa iyo, let's come to His altar and say, create in me a clean heart, O God. David is asking the Lord, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. David understand na ayaw na maiwalay sa presensya ng Panginoon. Hindi ko alam kung ilang pieces ka nang bumagsak. Hindi ko alam kung ilang pieces ka nang nabastag. Pero sa gabing ito, kapatid, let's pray to the Lord. Lord, do not let me get away from thy presence. Huwag mo akong iwalay sa presensya mo. Restore to me the joy of my salvation. Ilang mga linggo na mga kapatid na hindi nakikita ang saya sa iyong mga mukha. Hindi nakikita ang joy of salvation na binigay ng Diyos sa iyo. God wants to restore the joy of your salvation. This is the cry of David. Wala sanang Kristiyano maging kalos, mga kapatid, sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Pagdating sa mga pangangaral na ito na minsan mabigat at masakit,
Hindi sana ito ang maglalayo sa atin sa Diyos, pagkus ito ang maglalapit sa atin sa Kanya. And after David came to the Lord, he was called a man after God's own heart. Ibig sabihin, alam niya ang pamabintig ng Diyos. Speaking lies in a hypocrisy. This is what I mean. Having their conscience seared with a hot iron. Ibig sabihin, naging insensitive na mga kapatid. Naging kalos na mga kapatid. Nung sinabihan na ito'y kasalanan, sabihin na okay lang naman eh. Katanggap-tanggap naman. But in the sight of God, what we need is not a callous heart, but a repentant heart coming to the Lord. Lord, forgive me. Kailangan natin ng pusong handa humingi ng patawad. Pusong handa magsisi. Hindi puso na handang i-justify ang mga gawang kasalanan. This is the moment that we have to come to the Lord and say, Lord, I know you are greater than my callous heart. I know you are greater than this heart condemning me. Lord, help me to come to your presence. Let me all stand together. Brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Huwag naman sana, tulad ng sinabi ng Hebrews, na lumalayo tayo sa Diyos. Dahil hindi na tayo naniniwala na kayang patawarin ng Diyos ang ating mga pagkakamaling pagkakasala. But exhort one another daily, while it is cold today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Maaaring nagkasala ka ngayon, huwag mo hayaan na titigas ang puso natin na hindi na natin mararamdaman ang pagpapatawad ng Diyos. For we are made partakers of Christ, and we hold from the very beginning the confidence, the steadfast unto the end. While it is said today, if ye hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation. Church, do not provoke. Come. Seek His presence. Do not harden your hearts. Huwag pati kasi ng puso. Baka maging kalos tayo mga kapatid. But David said, create in me a clean heart, O God. My last point, mga kapatid, conscience is just a signal. Para aeroplano, mapabagsak na. Magsisignal. Beep, 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 beep. But the signal will not repair the damage. Repentance will repair it. Maaaring na may konsensya ka, nararamdaman mo na may konsensya kasi ginagawa natin kasalanan. It will never heal. It will never repair the damage. What you have to do is repent. Our conscience should lead us to repentance and not to condemnation. Last verse po na gusto kong itiwan bago ko kayo invite dito. Who shall lay anything to church of God's elect? It is God that justifieth. It is God that justifies. Hindi tayo sa ating sarili gawa. Ang Diyos ang nag-justify. Who is He that condemneth? It is Christ that died. Kung namatay na si Kristo para sa akin, why I am condemning myself? I don't want my heart to condemn me. For He that made Him to be sin for us, who knew sin, that we might be made the righteousness of God, who is Christ Jesus. My God is greater than our conscience. Huwag sana maging kalos. Huwag sana maging insensitive ang ating mga puso. Instead,
Like David, we can come to His altar and say, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. Don't take it lightly. Take it seriously with regards to sin. Our God is greater. Can you condemn in heart? Pakiramdam mo ba lumalayo ka na? Our God is greater than your condemning heart. Ang hinahanap lang ng Diyos ngayon sa araw na ito ay lumapit sa Kanya at magsisi. Let's open this altar. God is greater than our conscience. Point number one, conscience can be twisted. How? By old tradition and corrupted philosophies. Second point, conscience can be true. How? By God's word. Look at David. And last point, conscience is just a signal. It won't cure. It won't repair the damage. What will repair the damage today? Repent. Repent! 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 Repent!